Okay guys, finally guys is nabuo ko na talaga ang makina. And then hindi ko pa muna ikinabit ang hose ng cooling system. Ito yung hose. Tika lang guys on ko lang muna yung ilaw ng ating camera. So ito yung hose. Papunta doon sa radiator, dalawa yan. Ito guys, nasa ilalim. So before ko ito ikakabit guys is tatanggalin ko muna ang hose para malinisan. Kasi alam ko na napakaraming kalawang nasa loob. Paano natin malalaman kung may namumuong kalawang o naninikit na kalawang sa radiator hose? Madali lang siya guys. Halimbawa ito yung hose, pisilin nyo lang siya guys. Pag pisil nyo guys, pag may nararamdaman kayo o naririnig kayong parang crunchy, ay yan na po guys. Ibig sabihin na po niyan is may kalawang na po na namumuo sa radiator hose. So ang gagawin ko nito is tatanggalin ko ito and then lilinisan ko ang loob ng radiator hose. So tatanggalin ko lang muna to guys, din ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito lilinisan. Kasi guys, yun nga, pag medyo may barado ang ating linya ng tubig sa makina, is isa din yan sa dahilan na mag-overheat ang ating makina. Kasi nga marami akong narinig in issue about dito sa multicab na overheating. So hindi naman nag-overheat basta-basta ang multicab kapag maayos yung cooling system ng makina at maganda ang pagkakagawa o pagkakahigpit ng cylinder head bolt. So guys, tatanggalin ko lang muna ang itong hose na ito. So yan guys, natanggal ko na yung tubo o yung hose. So sa nakikita nyo, ito yung tubo na kinakabitan ng hose papunta doon sa radiator. So napakakalawang na guys, marami ng kalawang. So ang gagawin ko dito is lilinisan ko yung maabot ng kamay ko sa paglinis. Pero yung sa ilalim guys, yung kalawang sa ilalim, wala na tayong magagawa dyan. Kundi hayaan na lang natin kasi hindi naman natin yan maabot. So ayan, yung sa kabila naman kinain na rin ng kalawang. So importante talaga guys na coolant yung ginagamit natin sa ating cooling system, hindi tubig sa gripo. So since second hand itong unit ko guys, so ang history nito is tubig lang sa gripo ang nilalagay nila. So ito ang nangyari. So guys, lilinisan ko muna ang yung hose na tinanggal ko. Papakita ko lang sa inyo. So ito na po yung tubo na tinanggal ko guys, and then ipapakita ko sa inyo. Ayan. So napakaliit na lang ng butas na guys, dahil nga sa kalawang. So ang palatandaan lang nito guys, pag marami ng kalawang yung tubo, ayan, is pisilin nyo lang. Ayan. Pag pisilin nyo guys, is meron kayong maririnig na parang crunchy guys, na parang kumakain kayo ng crunchy na junk foods. Ayan. Sana marinig sa video. Ayan. So isa rin to sa dahilan guys ng cause ng overheat. Una, mabilis tumaas yung temperature. Ayan, ito naman yung isa guys. Ayan. So ang diskarte ko lang dito sa paglinis guys is pisil-pisilin ko na lang para matanggal yung kalawang, and then gagamit ako ng high pressure wash, and then kukuha lang din ako ng bakal na kabilya guys, yung gamit sa bakal para sa pagpapagawa ng bahay, yung tinatanim sa ilalim ng saminto, para matanggal natin to kalawang na to. So hindi 100% guys na malilinis talaga natin to, pero at least mamawala yung mga kalawang. So hindi na matatakpan yung butas, kumbaga hindi na masikip yung dadaanan ng tubig. So lilinisan ko na to guys. So yan guys, lilinisan ko na. Kanya-kanya lang diskarte sa paglinis nito guys. Ang gagawin ko nito is aapakan ko lang para yung kalawang is matanggal, and then after kung tapakan is tutusukin ko ng kabilya. Ito guys. So sa pagtusok ng kabilya, dapat timingan din para hindi masugatan itong guma na hose.
So gawin ko na to guys. Ayan, nakikita nyo guys, sobrang daming kalawang na natatanggal. So ayan guys, okay na yan, and then gagamitan ko na lang ng high pressure wash para yung natitirang kalawang is matatanggal pa. So kung nakita nyo guys, kung tingnan nyo yung unit nyo at nakita nyo na ganyan na yung itsura ng hose, is may advice ko is pwede nyo nang palitan. Pero itong hose na ito guys is hindi ko na lang papalitan, re-remedyohan ko na lang. Kasi nga medyo yun nga titipid din tayo. So okay pa naman ang hose na to. Ang problema lang is yung kalawang. So after nito guys is tatanggalin naman natin itong radiator. Itong radiator hose na is marinisan din natin. And then ma-check din natin yung radiator kung okay pa ba. So guys, ito na po yung hose na nilinisan ko. So ayan, sa nakikita nyo is meron pa rin siyang konting kalawang, pero hindi na katulad kanina na sobrang dami na maliit na yung butas ng hose natin. So ayan, so hindi talaga yan perfectly na matatanggal lahat yan guys, kasi sobrang nanikit na yan. Pero at least okay na to, hindi na ito magkakos ng overheat. So sa nakikita nyo, ayan, sobrang dami niyan na ayan, yan o, sobrang dami. So napakaliit na ng butas ng hose. So nagko-cause ito ng overheat guys. Actually ang unit na ito is pangalawang beses na ako na overheatan ito. So kaya in-overhaul ko talaga siya. So ayan guys, natanggal ko na ang radiator, and then pati rin ang radiator hose. So ipapakita ko lang sa inyo linya ng tubo. So ayan, sa nakikita nyo, itong tubo na ito is mayroong nakabara na kit. Ayan. So ang history nito guys, ang mekaniko na huling gumawa nito is nakakaugalian na niya na maglagay ng mighty gasket o gasket maker sa cylinder head. Yung sa nakikita nyo sa previous video natin, yung tinanggal ko yung cylinder head and then puno ng mighty gasket. And even dito guys sa tubo ng cooling system is nilagyan niya rin na, at sobrang dami pa, at nagkukos siya ng bara sa butas ng cooling system ng ating multicab. So even dito, yan, meron din siyang kunting gasket maker. And then yun nga guys, kinalawang na rin siya. So wala na tayong magagawa dito kasi kinalawang na. Ang tanging magagawa ko lang is linisan yung dulo niya para pag mabalik natin is hindi siya magkakaroon ng leak. And then bubugahan ko lang ito ng hangin para medyo matatanggal din ng konti yung kalawang niya. And then papakita ko rin sa inyo ang sitwasyon ng tubo. Ayan, marami na rin siyang kalawang. And then ito yung sobrang mighty gasket na nilagay niya guys. Ayan, so sa mga mekaniko dyan na nakaugalingan nyo na maglagay ng mighty gasket o anumang gasket maker is nakikiusap ako sa inyo na huwag nyo nang lagyan. Tanggalin nyo na yung ganyang klaseng kaugalian, kasi naiintindihan ko kayo, naniniguro kayo na hindi mag-leak yung gawa ninyo. Pero ang problema is nakakaroon din siya ng issue in the long run. Nagkukos ng bara yung ginamit yung gasket maker sa cooling system. Ito ko pa sa inyo guys, ayan, sobrang daming gasket maker ang nilagay niya. Talagang takot talaga ang mekaniko nito na magkaroon ng leak. So ayan o, grabe, sobrang dami, walang pakialam. So ganito ako gumawa guys, kapag nag-overhaul ako ng multicab. So nililinis ko rin ang cooling system ng multicab. Kaya
medyo mataas din ang presyo ko kasi may nagtatanong, yun nga, medyo namamahalan sa presyo. Naghanap ng mura pero yun nga, after magawa, hindi rin naman nagtatagal, nasisira lang ulit ang makina o nagkakaroon ng issue na overheat. So check na naman natin itong radiator kung okay pa ba. So sa nakikita ko medyo may kunting harang na rin sa mga pins nya, pero i-check ko to mamaya kung okay pa ba talaga to, hindi pa babarado. Yes, lilinisan ko lang ulit itong kanyang radiator hose. So ayan, pakarumi na niya, dami ng kalawa. So lilinisan lang natin to. So guys, ito na po yung radiator hose na nilinisan ko. Yan guys, hindi na tulad ng dati na napakaliit lang ng butas kasi nga so sobrang daming kalawang. So ang next ko naman gagawin guys is i-test natin yung radiator kung hindi babarado. Sa pag-test naman ng radiator guys, of course tatakpan lang natin tong butas na to, and then pupunuin natin ng tubig ang radiator, and then after mapuno ng tubig ang radiator is bigla nating bibitawan yung tinakpan natin sa kamay, and then titingnan natin ang flow ng tubig kung biglang buhos ba talaga. Halimbawa pag tinakpan natin and then binitawan natin, kung ang tubig is hindi biglang buhos, may pakunti-kunting lumalabas, ibig sabihin yan guys is barado ang radiator natin. So papakita ko na siya guys kung paano ko talaga siya i-test. So ito na yung radiator natin guys, so i-test na natin siya kung hindi pa siya barado. Takpan ko lang ito dito. Ayan, puno na siya kasi may tumagas na tubig. And then try nating bitawan bigla. So ayan, hindi siya biglang buhos guys, may pautal-utal na lumalabas na tubig. So ibig sabihin nito guys is barado na ang radiator nito. So kailangan na itong i-overhaul guys para makita nyo talaga. So ayan, and then bibitawan natin bigla. So ayan, hindi siya biglang buhos guys, dapat biglang buhos yan, ubos talaga lahat. So may konting barado ang radiator nito. So guys, ito na po guys, nalinisan ko na. So hirap na talaga siya linisan guys. Tinanggal ko lang ang mga kalawang dito sa dulo. Yan yung mga kinain ng kalawang. So ito yung sa kabila, ayan. Hindi mo talaga siya totally malilinisan guys kasi nga sobrang sikip dito sa ilalim. So ang ginawa ko, nalinisan ko lang hanggang sa maabot ng kamay ko, and then binugahan ko ng hangin. So bubugahan ko ulit ng hangin guys. Okay na yan guys, quit yung hose. So hindi ko na ipapakita sa video guys kasi sobrang sikip dito sa ilalim. Okay guys, tapos ko na ikabit. Ayan, ikabit ko na yung tubo na nilinisan natin. And then ikakabit ko na naman din doon sa side ng engine. So ayan, ikakabit na natin to guys. Yung ibang mekaniko guys, nilalagyan ito nila ng, yan ang sabi ko sa unang video na ito, nilalagyan nila ito ng may gasket o gasket maker, pero ako hindi na ako naglalagay. Even dun sa baba guys, hindi ko nilalagyan ng gasket maker. So sasalpak ko na ito guys dito sa makina. Bubugahan ko lang siya ng hangin. So ayan, and then pwede na natin itong ikabit. So medyo mahirap lang guys kasi walang tagahawak sa cellphone. So ayan guys, salpak na natin. Pila guys, ayan. So bubugahan lang natin siya ng hangin.
Sa kabila sa side ng radiator. So nalinisan ko na rin to guys, pero hindi mo talaga totally malilinis kasi nga masikip yung area niya, yung place niya. And then hanggat kaya lang ng kamay, yung maabot ng kamay, yun lang ang malilinisan natin. Pero okay na rin to guys. And then bubugahan lang natin to ng hangin ng compressor para matanggal ang mga kalawang nakakapit. So ayan, okay na to guys, okay na to guys. And then next, tapos na nating linisan lahat ng cooling system ng makina. And then tapos ko na rin itong napa-overhaul guys. So ang gagawin natin, of course, sasalinan natin ito ng mineral distilled water guys. Ito guys is kinuha ko to sa bottle ng distilled water. So nilagay ko na lang dito. Distilled water lang muna ilagay ko guys, kasi yung nilinis natin na tube is may natitira pang kalawang nun. So pang flushing ko lang to guys. And then para matest din natin mapaandar natin ang makina. So ituturo ko rin sa inyo guys ang paano i-bleed ang tubig doon sa makina. So guys, pag nag-bleed tayo doon sa makina para hindi nagkahangin yung tubig, is kailangan na meron tayong tagasalin dito na tubig para hindi maubusan ng tubig ang ating radiator. So na tayo ng water line. So sa pag-bleed guys, una nating i-bleed is ito. So itong sa akin guys is 8mm na bolt. So tatanggalin ko na lang. Tatanggalin ko na. So ayan, hintayin natin na may lumabas na tubig dyan. Na lang din to. Ito yung dito. So ayan guys, lumabas na. So isasara ko na. Yan, and then isasara ko na. So kapalabas ko ulit ito. Okay na yan. So isa. Guys. So ganun lang kasi pag bleed ng linya ng tubig guys, para hindi magkakaroon ng hangin sa loob. Kasi pag hindi natin to na bleed guys, is mag-overheat ang makina. So yan, after nito guys, nagtatanong kung anong magandang klaseng oil ang ilalagay natin sa makina ng F6 Aero engine. So guys, ang ginagamit ko guys is itong Delo Gold guys. So ito guys is pang diesel to, pero kung titingnan nyo dito sa recommendation niya, hindi lang makita sa video kasi ang liit ng pagkakasulat, pero applicable din siya guys sa mga gas engine. So may experience na ako nito guys, even dun sa unang sasakyan ko na pampasada, is maganda talagang klase ang Delo Gold guys. And then even sa multicab guys, is na experience ko rin to, is maganda rin yung performance ng makina, at saka matagal umitim yung oil. So ito yung gamit ko guys, Delo Gold 15W40 guys. So research nyo rin guys kung okay ba talaga ang feedback nitong Delo Gold na ginagamit sa pang gasolina na makina. So isasalin ko na to guys para mapaandar natin yung makina na in-overhaul natin. So ang laman o isasalin na oil sa F6 Aero engine is 3 litro po guys. Ang battery, so try na natin ipa-start kung okay ba yung gawa natin na pag-overhaul ng makina. First engine start, mula nang in-overhaul natin. So hindi ko na muna aapakan ng gas. Try natin kung underbar sa diretso.
So ayan guys, umandar na siya guys. So hindi tayo pinahirapan guys. Medyo mababa lang yung minor niya kasi nga bago umandar pa. Titingnan natin. Gasan ng konti. Guys, ang narinig nyo guys is may lagitik siya. So bubuksan ko pa ulit itong cover ng rocker arm. I-adjust ko kasi medyo maluwag yung adjust ko sa intake valve kasi number 8 yung nilalagay ko sa intake. So gagawin ko na lang itong number 7 or number 6 kasi yung nilagay natin sa exhaust valve is number 7 yun. So ang number 8 na sa intake manifold, intake valve ang malagitik ito. Ayan, naririnig nyo. Putso. Asang usok. So successful yung pag-overhaul natin ito guys. Successful yung ginawa nating handworks replace sa crankshaft. Ito na lang muna nilagyan ng cover kasi isipin ko ba kung wala ba talagang tagas na leak. Andarin ko lang ng mga isang oras and then papatayin, and then after naman is ipapahinga, then papaandarin ko ulit para ma-setting yung crankshaft na nireplace natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo ng makina. So ito na po siya ngayon, nakapitan ko na siya ng mating. So ayan, tapos na talaga tayong mag-overhaul guys, and then papaandarin natin to guys at ipaparinig ko sa inyo kung ano na ang kondisyon ng makinang ito. So papaandarin lang natin guys. Guys, naririnig ng napaka-kondisyon ng makina nito. So ayan, talagang tapos ko na ito guys na ito na lang ang kulang guys para upholsteryhan. Ayan guys, ito yung isang bandang makina. So i-revolution natin ulit para marinig nyo lang ng klaro. Napakatahimik ng makina guys.
So tapos ko na po itong i-retorque guys ang kanyang cylinder head bolt, and then ready for long distance drive na ito. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood sa video series na ito, at ingat po kayong lahat dyan guys. God bless po sa inyong lahat.